Goodie guys, isi-share ko lang sa inyo itong proseso ng pagre-renew ng aking sasakyan. Baka kasi parehas tayo ng status. Itong sasakyan ko kasi ay second hand. Ngayon, napasos siya ng 1 buwan at i-renew natin siya. Ang unang step na ating gagawin ay kukuha tayo ng CTPL. Itong sasakyan ko pala ay hindi pa nakapangalan sa akin, so susubukan natin siyang i-renew. Kung kaya bang i-renew yung nabili mong second hand na sasakyan na hindi pa naipangalan sa'yo. So ang kinuha ko muna ay CTPL. So 760 yung 760 yung ating binayad. Sa Cebuana tayo kumuha kasi mas mura daw dito sa Cebuana, Western Union kesa dun sa mga palibot. Although meron naman sa mga palibot na nakapwesto sa LTO. So ang pupuntan natin yun ay dyan sa may Parañaque. So try natin. So samahan nyo ako guys, para kung gusto nyong mag-renew ng inyong mga sasakyan ay meron na kayong idea. Eto guys, para hindi na rin kayo malito, easy share ko na lang din. Dalawa yung ibibigay ni Cebuana sa inyo or Western Union na yan. So yung madami yun yung sa inyo, which is nakalagay naman dito na reprinted copy. Ayan, may nakalagay na reprinted copy. Tapos dito naman sa kabila ay original copy. Yan yung ibibigay ninyo kay LTO kasama ng ORCR. So pag magpapaano lang kayo, magpapa-renew, photocopy lang ng ORCR tapos insurance, then proceed na kayo sa emission. Ito sa branch nila dito sa Parañaque, yan mismo yung sasakyan natin. Bali pag pupunta ka sa cashier, kukunin na nila, tapos magbabayad ka na doon, tatawagin ka na lang nila kung kumasa yung sasakyan mo o hindi. So ito na nga guys, nakarehistro na tayo. Kahit na hindi natin pangalan ay pwede nating i-register. Pero yung pangalan mo dun sa insurance sa kinuha mo sa Cebuana or sa Western ay pangalan mo na yon. Sa akin wala namang naging problema, dire-diretso naman yung pagpapa-register natin. Ang una nating ginawa pagdating natin dito sa LTO Olivares Plaza Building, San Dionisio, Parañaque. So dito pala ako nagpa-rehistro or nagpa-renew ng sasakyan. Ang unang ginawa, pagpasok mo dito, yung guard i-assist ka papunta dun sa emission. Pagkapasok mo dito sa loob, may kukuha ng susi mo, yung employee nila naka-uniform naman, ibibigay mo doon at sila nang bahala sa emission. Dito rin sa loob. And yun, 600 yung binayaran natin. Yan, 600 yung binayaran natin. At yung sumunod naman ay yung renewal na. So ang binayaran natin dahil nga napaso tayo is 2,410, which is dapat kung mas maaga tayo is 1,600. Yun, so may 800 na delinquent registration. So yun yung lahat ng binayaran natin. At ang total na nagastos natin ay 3,777.4 ata yun. So yun, madali lang pala magpa-register if private owner. So yun, rehistrado na at long ride na ulit. So sana nakatulong. Ride safe guys.